And again, it's a very beautiful Sunday. It's the first Sunday of May. And I believe, kung mainit man ang panahon sa labas, mas mainit ang pagmamahal at presensya at ano bang kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Amen. Palapakan naman mo natin ang Lord. Come on. Yan. So, sabay-sabay po tayong manampalataya bilang isang church, bilang isang simbahan, na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Ang ating pong aircon imuli, hindi gumana. At alam ko po, papalitan po tayo ng mas magandang lugar. Amen. Amen. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Yay! Ang saya kaya ang bawat isa nandito. Welcome muli po sa bawat isa. Sa mga nanonood online, welcome. Yan. Sino po nandito nung ating anniversary last Sunday? Alam ko lahat ay nandito. Yan. Sino po yung may hangover pa sa anniversary? Come on, taas ang kamay yung may hangover pa. Yung sa mga naging pangako ng Lord sa kanya, di ba? Napakaganda. At it's a privilege po na nakapag-speak yung ating tatay, si Apostle Bishop Art. And we believe po ang bawat isa po ay makakatanggap ng magagandang bagay. Amen. Amen. Okay lang ba kayo dyan? So, leaders, please, leaders, please, accommodate everyone. Hindi ko po alam kung nakuha lahat ng upuan doon. Pero I hopefully nakuha. Kung pwede, leaders, palagay na lang na ibang upuan doon, dyan sa likod. Palipat na lang. Leaders, kayo nang bahala. Pastora, kayo nang bahala. Okay. Para po makaupo lahat. Marami pong ditong upuan, ilipat na lang po doon sa may likod para may aircon at para may electric fan. At hindi po gumana today yung ating aircon. Papaayos po natin yan. Ang pananampalataya ko po this May, this week, ay sobrang lamig na dito sa church. Sino pong nananampalataya din na ganon? Na sobrang lamig na sa atin dito sa church. Amen. Palakpakan muli natin ang Lord. Come on. So, ituloy po natin ang ating theme, Ako ay taniman ng Diyos. Sabihin nyo nga, Ako ay taniman ng Diyos. And before we continue, let's all stand up and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, is the anointed one. And let's declare kung sino ka, ang ating culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli pa, maaari po tayong umupo. And pwede ko pong malaman sa kauna-unahang pagkakataon. Meron po ba tayong nakadating sa ating napaka-blessed na church na ito? Pwede bang tumaas ang kamay? Meron po ba tayong first time? Wow, meron po. Palakpakan po natin. Amen. Lobat ito. Lobat. Yan. Sino po nag-invite sa inyo? Wow, si Dewey. Yan, palakpakan naman natin ang Lord sa kanila. Yan. So, welcome natin siya. Kawayan natin siya. Sabi, welcome po kayo dito. Okay, yan. So, nag-change mic po tayo. Sino po dito na pagtanim sa ating speaker last week? Sino po nakapag-opportunity nakapagkuha ng green envelope at nakapagtanim? Amen. So, dahil tayo nagtanim sa matabang lupa, sigurado tayo ay aani. Yan. May nagbigay po sa amin mag-asawa ng 3 malalaking papaya. Ako po hindi mahilig sa papaya. Sino po mahilig sa papaya? Papayang hinog. Yan. Papayang hinog, yung kulay orange. Kay mahilig ka sa papaya? Kinukuskus mo sa balat? Ha? Hindi, yung hindi. Hindi natalab. Nasuko ang papaya kay. Yan. Ako po, di ba mahilig? Alam nyo po, hindi ako mahilig sa papaya, pero pag mahilig ka sa prutas, ang sarap kaya nung ikaw ay maraming prutas sa bahay.
Sarap makita ang lamesa mo'y may papaya, may pakwan, may melon, may mansanas, may manggang dilaw, may manggang hinog, may manggang green, may manggang pink, may manggang blue. Di ka, sarap makita maraming prutas. At masarap na mabunga, di ba? Sino po gusto ditong mabunga? Pero higit sa lahat, bago tayo maging mabunga, kailangan munang may tinatanim. Pagbukas ko ng papaya, anong makikita mo? Napakaraming buto. Napakaraming buto ng papaya. Kung gusto nating maging mabunga, kailangan muna maraming buto. Para ikaw ay maging fruitful, kailangan ikaw muna ay maging seedful. Sabi nyo nga, seedful. Kung gusto mong hitik sa bunga, kailangan hitik muna tayo sa buto. Pero ang pinaka-basic challenge sa pagtatanim ay hindi yung action, kundi ang basic challenge ay kung sino ka. Next nga po. At magsisimula yon hindi sa ginagawa mo, kundi kung sino si Jesus sa iyo. Minsan focus tayo sa action natin sa pagtatanim. Focus tayo na kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan magbigay, kailangan ganito. Pero mag-focus ka muna kung sino ka kay Jesus Christ. And this is the last Sunday ng ating Ako ay Taniman ng Diyos series. At ang title po na i-share ko ay Pagkakakilanlan at Pag-ani. Tingnan mo katabi mo kung kilala mo ba yan. Okay, let's pray. Yumuko po tayo pumikit. Panginoon, we offer to you this place. We ask the Holy Spirit to sweep through this place at ang kapangyarihan mo mangyari. We believe kung sino kami ay ikaw yon, and we believe ituturo mo sa amin kung sino ka. You are the Lord of the harvest. Ikaw ang Panginoon ng ani. Kaya Panginoon, ganun din kami. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. May share po akong 3 points kung sino si Lord. At dahil yun din si Lord, yun din ang pagkakakilanlan o identity mo sa Lord. Amen. Ito si Lord at ikaw din yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din ito. Number 1. Next. Ang Diyos ay di hirap magtanim at hindi ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka rin. Sabihin mo doon sa isa mong katabi na alam mo'y kuripot, hindi ka rin. Kung ang Diyos ay hindi hirap magtanim sa iyo, di ba, ikaw ang taniman ng Diyos, hindi dapat rin ikaw hirap magtanim. Ay, pastor, ang Diyos yun. Siya may-ari ng langit at lupa. Siya ang source ng lahat ng bagay. Infinite ang source niya. Kaya niyang magtanim kasi may pinagkukuhanan siya. Ako po, limited. Ito ang tanong ko, taas ang kamay ng naniniwala sa supernatural. Amen? Lahat din naniniwala. Pag sinabing supernatural, yung mga kakaibang bagay, nagsisimula sa unseen o hindi nakikita sa spiritual world at mangyayari sa physical. At kung sa supernatural realm, sa spiritual realm, ay unlimited. Sabi nyo nga salita, unlimited. Kung unlimited doon, naniniwala ako na kung mag-a-access ka doon, pinagkukuhanan mo yung mga spiritual realm, unlimited din ang meron ka ngayon. Amen po ba? Pagtingin mo sa sarili mo, kulang. Pagtingin mo sa salamin, kulang. Dati natingin ako sa salamin, kulang. Kulang ang buhok ko. Ngayon, hindi na. Amen. Pagtingin mo sa bulsa mo, kulang. Pagtingin mo sa ATM mo, bagong sahod, masaya. Pero maya-mayang hapon, pagbayad ng kuryente, ng internet, pag-samgyup, kulang na uli. Pagtingin mo sa sarili mo, ang capacity mo, limitado. Pero kung tumingin ka kay Jesus Christ, pag tumingin ka kay Yesu Kristo, sigurado, supernatural, unlimited ang capacity mo. Amen. Palakpakan mo naman ang Lord. Kung ang Diyos ay hindi hirap magtanim, ay dapat hindi ka rin. Dapat hindi tayo hirap magtanim ng oras. Di ba kailangan natin magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay? Magtanim ng pangunawa
sa mga kapamilya mo. Diba? Kailangan mo magtanim, ay unawain ko tong aking anak. Sino po dito ang magulang na mapangunawa sa anak? Taas ang kamay. Yan. Sino dito ang magulang na walang unawa sa anak? Wala naman. Magtatanim ka ng pagpapatawad. Amen. Dapat lagi mo patatawarin ang asawa mo. Amen, di ba? Kailangan mo laging papatawarin ang mahal mo, ang bebe mo, di ba? Tapos si Eli laging mapagpatawad, nagtatanim pangunawa, pagpapatawad. Tama, tama. Kailangan hindi ka hirap magtanim ng pagpapatawad. Ay lalo na sa pag-finances, di ba? Hindi ka hirap dapat magtanim ng finances. Mahirap talaga magtanim pinansyal kung titingin ka sa sarili, kung titingin ka sa bulsa. Pero kung ang pagkakakilanlan mo, ang identity mo ay si Jesus Christ, siguradong madali lang. Isigaw mo nga, madali lang. Isa pa, isigaw mo, madali lang. Alam mo kung bakit? Next verse. Genesis 1:27. Sabi doon, so God created human beings in His own image. Sa Tagalog, ginawa ang tao base sa kanyang wangis. Kawangis mo ang Diyos. Tingnan mo ang katabi mo. Kamukha ba niyan si Lord? Hindi ka naniniwala. Huy, ang Bible na nagsabi niyan, kamukha mo si Lord. Yang itsurang yan, kahit kulang-kulang ang ngipin yan, kamukha niyan si Lord. Dahil kamukha mo si Lord, kaya mo rin. Ay, kung hindi ka rin hirap, di ba? Sabi nga rin sa Galatians 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live. Yung dating ikaw, pinako na sa cross, hindi na ikaw yung nabubuhay sa katawan mo. Sino na? Si Jesus Christ. Ituro mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi na ikaw ang nabubuhay dyan. Si Jesus na. So kung yung Lord of the Harvest, ang Diyos na magtatanim ang nabubuhay sa'yo, kaya mo ring maging magtatanim. Amen. Magtatanim ka. Sa tunay, dati, hirap kami magtanim. And specifically sa oras. Kami mag-asawa. Pero biyaya po ng Lord, dahil kami pong mag-asawa, ay lagi pong nagtatanim ng oras sa mga nakikita naming mahalaga sa amin. Kami po ay kami po ay naging ninong na sa kasal ng napakaraming beses. Siguro ako sa bata kong edad na ito na 22, ako po ay naging ninong na plus 4. Ako po ay ninong na sa kasal ng 10 pares. Ako po ay naging ninong na sa kasal ng mag-asawang architect pareho. Na ngayon po yung parang architect ay may napakalaking architectural firm dito sa Batangas. Na ako'y naniniwala pag itinayo na natin yung ating mega church, ulitin ko, kapag tinayo na natin yung ating mega church dito sa Mataas sa Kahoy, ulitin ko pala, kapag tinayo na natin yung ating malaking basketball court na may katabing mega church, na may bilyaran, na may food court, ay siguradong, grabe, napakagandang design. Kasi nakapag-invest ako ng oras nung sila yung mga bata pa, nung sila yung mga 18, 15 sa kanila. Yung mag-asawang yun, pinag-i-spendan ko ng oras ng bata pa na binibiro ko pa, uy, bagay kayo. Olo, Kuya Fini naman. Ay ngayon, naging sila mag-asawa. Parehong architect, kinuha kaming ninong sa kasal. Yung pong, meron po kaming ninong sa kasal, parehong photographer. Kaya po, alam nyo po, nakapag-spend kami ng time dati, inaalagaan po natin dati sila sa church. Ngayon po'y ginagamit na sila sa main. Yung mag-asawang photographer, libre po ang yung ating mga picture ng anniversary. Kung kukuha po tayo ng photog na professional, mga 10,000, 20,000, pero sa kanila po, libre. Palakpakan po natin ang Lord. At hindi lang po yun, meron din po kaming, kung ako'y may meron po kaming mag-asawang engineer
Meron po kaming inaanak na mag-asawang architect, photographer. Meron naman din po kaming mag-asawang inaanak na doktor. Pareho po silang doktor. Next picture po. Last week, kahapon po, nag-life group po kami. Nung papunta po kami sa Batangas, habang nagdadrive po ako, nung umaga pa lang masakit ng tiyan ko. Pero habang nung nagdadrive ako, biglang alam mo yung sumirok yung tiyan mo na parang ginanon yung bituka mo. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng tiyan ko at habang nagdadrive ako, alam mo yung parang nawalan ka ng energy, tapos biglang sumakit na ang likod mo, sumakit ang balikat mo, tapos parang tinatrangkaso ka. Na habang nakain kami, ang ganda ng ngiti ko pero hindi ako makakain ng ayos dyan. Kung makikita nyo, dalawa ang Pocari Sweat doon. Pocari Sweat, baka naman. Dalawa po ang Pocari Sweat doon, ibig sabihin masakit ang tiyan ko. Pero biyaya po ng Lord dahil we are spending time sa mga taong mahalaga sa amin. May dalawa po kaming inaanak na doktor na hindi ko na kailangan kung nung panahong yon ay sobrang sakit ng tiyan ko, tara sa ospital. Papa-check up, papa-confide, dahil may doktor kaming inaano. Sila na nagbigay ng gamot, sila na nagreseta ng gamot, at sila na nagturong, Ninong, ito po ang kailangan yung inuming gamot. Biyaya po ng Lord dahil ganon, nakapag-spend po kami ng maraming time kahit nung hindi pa sila nagme-medicine sa kanila. Nagtanim ng oras. At ngayon po, naani po kami ng mga nakukuha namin ng mga naitanim na oras. Kayong mga life group leaders, taas ang kamay ng mga life group leaders. Taas ang kamay ng mga future life group leaders. Continue to spend time sa mga inaalagaan nyo. Kasi I believe, halimbawa, yung si Roslyn, sino mga life group mo? Yung mga magaganda katabi mo. Continue to spend time with them. Malay mo, paglaki nila, magiging doktor si Sir din. Magiging sikat na artista si Ishin. Aani ka dyan. Ikaw, Gloria, continue spending time sa life group mo. Si Abby, mamaya magiging sikat na negosyante yan. Oh. At mamaya, Nay, asan po kayo? Tara dito sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Gaganunin ka na lang dyan. Spend time. At ako'y naniniwala, ganun din ang ginagawa namin sa mga life group namin. Mamaya magchat-chat na lang si Jello at ang kanyang asawa na si... Oh, hindi ako nagpapagat. Yung mga ganun, magsasabi na lang. Kasi we are spending time with each other. Kaya hindi ka dapat hirap magtanim. Amen. Hindi dapat tayo hirap magtanim sa napakaraming tao, lalo na sa Diyos. Amen. Number one, ang Diyos ay hindi hirap magtanim, hindi ka rin dapat. Pangalawa, ang Diyos ay hindi kuripot. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, at lalo ka na din. Tapikin mo yung pangalawang alam mong kuripot talaga at sabihin mo, at lalo ka na din. Ang Diyos ay hindi kuripot at lalo ka na din. Sabihin mo sa 5 tao at lalo ka na rin. At sabihin mo dun sa isang tao, ang tagal na hindi mo pa ako nililibre sa SM. Ang tagal na. Ari, hindi ko na masyado ipapaliwanag, magkikwento na lang ako. Basta hindi ka dapat kuri, hindi ka dapat stingy, lalo na sa pagtatanim. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 9 verse 6, sabi doon, ganito kasi yun. Ang aani ng konti ang nagtatanim ng konti. At aani ng marami ang nagtatanim ng... Kung konti ang tinanim mo, madami anihin mo. Ako po, I have a secret this year. Kahapon po nung nagla-life group kami, ako po ay uminom ng gamot, tapos dun sa kinainan namin, meron siyang arcade. Meron siya yung racing. Ako'y umupo doon at maya-maya ako'y nakatulog dahil sobrang sama ng lasa ko. Pero nung kinakausap ni Raka yung mag-asawa, na-sharean po nila about finances, alam mo yung kung titingnan mo sila, pareho silang doktor sa BAT-MC. Kaya kung kayo magkakasakit at tatakbo kayo sa BAT-MC, sabihan niyo ako, sasabihan ko sila. Favor yun sa church natin. Amen. Di ba? Alam niyo po pala, kwento lang, ibang topic to. Pag pala ikaw ay badyaw, libre ka. Sinabi sa amin, pag badyaw ka, libre ka sa BAT-MC. Kahit anong ipagamot mo, libre.
Sabi mo sa katabi mo, libre tayo. O hindi nga, libre. Wala kang gagastusin, anesthesia, gamot, basta ikaw ay badyaw. Tignan mo katabi mo, sabi mo, nakalibre ka. Okay, iba. Balik po tayo. May mga struggle sila mag-asawa. So may struggle sila mag-asawa at napayuhan na asawa ko. Isa sa mga struggles ay finances. Sineshare niya, alam nyo, sineshare ni Pastora Rocky, alam nyo, tatay fee ninyo, ninong fee ninyo, iba ngayon financially. Struggle din kami last year, 2023, na halos ginagawa namin lahat. Pero laging kulang. Pero may technique na ginawa ang ninong fee ninyo this year. Alam nyo po yung technique na ginawa ko, dati po hirap na hirap ako financially, pero ngayon, biyaya po ng Lord, hindi pa ubos yung meron ako, may nadagdag na pera muli sa akin. Amen. Yun. Biyaya po yun ng Lord. Alam nyo po sikreto? Tanong nyo sa akin. Sinong gustong ganon, hindi pa ubos, may nadagdag na. Hindi pa tapos yung isang pinagkakakitaan, may bago na uli. Hindi pa tapos yung project mo, may bago ka na uling project. Next theme po, yung ating theme nitong May, i-share ko po sa inyo. Pero isa po doon ay nagtatanim ako ng pananalangin, specific na prayer. Alam niyo po ang ating mahal na bishop, kung makikita niyo, ang pogi, milyonaryo, napaka-anointed. Pero kung napakarami po kasi nung naitanim dati pa, oras, panahon, finances, para sa kanyang kaharian. Bishop po pupunta ng ba't ibang lugar, mga baryo, dati pa, magtatanim ng oras. At ngayon lang po, ani na lang siya ng ani. Tandaan nyo, ang Diyos ay hindi madamot sa kanyang kaharian. Sabi nyo nga po, kaharian. Nag-i-invest ang Diyos sa kanyang kaharian. Sa tingin mo, pag nagdamot ka sa kanyang kaharian, patuloy ka bang bibigyan? Di ba hindi? Ang usapan natin, kaya tayo nagbibigay para sa kanyang kaharian. Para dumami ang makapuntang langit. Pag pinagdamutan natin yon, sa tingin mo, patuloy kanyang pagbibigyan. Paano ba tayo nagdadamot sa kanyang kaharian? Ito po, isang araw na nga lang sa isang linggo. 2 oras na lang sa isang linggo na pupunta ka dito at magpupuri ka sa Kanya, hindi pa natin magawa. Nagdadamot tayo sa Kanyang kaharian. Tama. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, buti na lang nandito ka. Tama ba? Huwag natin pagdamutan ng oras ang Diyos. Amen? Kung pupunta ka ng church, ay hindi ko feel pumunta ngayon sa church, mainit, mabanas, wala doon ang crush ko, may kagalit ako doon. Hindi mo pinagdadamutan ng sarili mo, pinagdadamutan mo ay Diyos. A-group. Huwag natin pagdamutan ng Diyos sa mga life group. Ako po, meron po kaming Pastors Enrichment Program, mga pastor ng JA1, papuntang Malaysia ngayong August. At kailangan ko ng halaga para makasama ako doon. At I believe, challenge ako ng Lord, anak, gusto mo pumuntang Kuala Lumpur, magtanim ka. So magtatanim ako kasi alam ko, hindi kuripot ang aking Diyos, kaya hindi rin ako kuripot. I-declare mo nga sa katabi mo, hawakan mo sa balikat ang katabi mo. Sabihin mo, dahil hindi kuripot, si Lord sa buhay mo, hindi ka rin kuripot, pakakainin mo ako mamaya. Amen. Diba? Ang mga JA1 fam, mga anointed fam, hindi kuri. Diba? Si Sheila, pakakainin niya ng life group niya mamaya. Mag-expect ka na RV. Diba? Si Roslyn, naku, nakapag-tour yan. Magpapakain yan mamaya. Hagyanan nakapag 2-piece, mag-usap daw kayo mamaya. Nanay Rocky mo, magpapakain ka daw. Ano nga ang ating number 1? Picturean nyo kasi, isulat nyo. Hindi yung bababasa at mga kalimutan. Number 1, ang Diyos ay hindi mahirap magtanim, hindi ka din.
Number 2, ang Diyos ay hindi kuripot at lalo ka rin. Last, number 3. Next po. Kaya ng Diyos, sabihin nyo nga, kaya ng Diyos. Ang tanong, kaya mo kaya din? Kaya mo kaya din? Sabihin nyo nga, kayang-kaya ng aking Diyos. Kayang-kaya ng aking Diyos. 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi doon, and God is able. God is able. Sabihin mo nga, God is able. Kaya ng aking Diyos. God is able to make all grace. Isihimayin ko ha. God is able to make all grace. Lahat. All. Lahat ng biyaya. Biyaya ng kagalingan, biyaya ng maayos sa relasyon, biyaya ng kalayaan sa sakit karamdaman, sa evil spirits, biyaya ng maayos ang buhay, kaya ng Diyos. At sabi doon, abound. All grace abound. Kayang-kaya ng Diyos lahat. Pag sinabing abound, buhos-buhos. Sabi nyo nga, buhos-buhos. Towards kanino? Towards you. Ang buhos-buhos ay papunta sa iyo. That you, para ikaw, ay having all sufficiency. All sufficiency, lahat ay sapat. Sa lahat ng bagay. Ang daming all. All grace, all sufficiency, all things. Lahat ng bagay. Kung kaya ng Diyos, God is able, lahat ng bagay, hindi siya madamot. All things may have an abundance for every good work. Kaya ng Diyos, ang tanong, kapag ibinigay ba na sa'yo ng Diyos, diretsa ba yan sa good work, sa mabubuting bagay, o kapag pinaani ka na sa iyo ng Diyos, ay dumiretso lang yan sa kachat mo na ikaw ay niloloko lamang. Malaki itong pang-isa ko pang tanong. Kaya ng Diyos, ang tanong, kaya mo rin ba? Kapag ibinuhos ba sa iyo ng Diyos, malaki ba ang kapasidad mo para matanggap yung buhos-buhos na ani na yon, o baka matapon lang? Baka hindi mo masapo. Kapag biniles ka ng Lord ngayon, kamusta ang puso mo? Baka pag pinagpala ka ng Lord ay kaysa sa magpaka-humble, ay lalong lumaki ang ulo. Kaya tanong ko kung kaya mo. O baka kaya ng Diyos, kaya hindi ka palang naani kasi may pinasusuko pa siya sa iyo na hindi dapat para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, isuko mo na siya. O may pinapabago sa ugali mo. Baka hanggang ngayon, kataas pa din ang mataas sa iyo. Baka gusto lang ng Lord, baguhin ang ugali mo, mainitin ang ulo mo. Ang alam sa iyo ng magulang mo ay ang sama na ugali mo, pero ang tingin sa iyo ng mga ka-church mo, bait-bait mo. Pag nasa church, ikaw may halo at may magandang pakpak, pagpasok mo ng bahay mo, yung pakpak na maganda, nagiging pakpak ng kulay itim at yung halo ay nagiging matulis na sungay. Baka may pinapabago sa iyo. Baka may pinapaunawa pa sa iyo, Lord, kaya hindi mo pa matanggap. Baka sinasabi sa Lord, anak, kailangan mo kasing maunawaan ito. Hindi po, Lord, gusto ko na. Hindi na, mag-antay ka lang. Hindi po, Lord, gusto ko na. Baka pinapahumble ka pa ng Lord. Baka gusto pa ng Lord, mag-alaga ka muna. Mag-focus ka sa A-groups mo, sa life group mo. Baka gusto ng Lord, magtanim ka, ikaw ang bumili ng isang aircon. Para paltan ng Lord ng isang bagong bahay at lupa. Amen. Nagpe-pray ka sa Lord, Lord, gusto ko po ng bagong cellphone. Ay baka pag binigay ng Lord ng bagong cellphone, anak, baka naman pagbigay ko sa iyo ng bagong cellphone, hindi lang maging 10 ang kachat mo, baka maging 100. Oh. Kaya mo ba? Kaya naman ng Lord ibigay eh. For example, sa Drake, pumarito ka nga. Dali ka.
Oy, camera, focus mo dali. Yan. Pogi. Anong gusto mong matanggap? 3. 3 sa grade. 3. Maka 3 lang, hindi maka 1. Naniniwala kayang ibigay ng Lord yon? Kaya po. Kaya. Ay, ba't kaya hindi ibigay pa ng Lord? Kulang pa sa faith. Kulang sa pananampalataya. Ay, dagdag yung pananampalataya. O baka hindi ka focus. Focus ha. Baka distracted ka. Hindi naman. Hindi naman. Ipagkakaloob yun ng Lord sa iyo. Hindi lang 3, 2.75. Amen. Mas mataas na grade. Alam nyo po, yung si Wally, yung mag-asawang yan, taas nga kamay ni Wally, asa nga si Wally? Yan. Ari po, ever since, pinagpe-pray ko na po maging leader dito sa church. Pinagpe-pray ko po yung maging pastor. Pinagpe-pray ko po yung maging leader at pastor dito sa church. For 6 years. For 6 years. Pinagpe-pray ko na, Lord, si Wally po, Panginoon, igamitin nyo dito sa church kasi kita kong potential. At hindi talaga magkaano. Pero ngayon po, ngayong taon, 2024, at kahit nung last year, 2023, sila po talaga ay tinawag ng Lord at kinonvict ng Lord at tumugon sila. Sila mag-asawa. At ngayon po ay isa na po natin siyang chairman ng ministry. Palakpakan naman natin ng Lord. At talaga pong isa po siyang matinding life group leader. Palakpakan naman natin ng Lord. Ito po yung point. Noon ko pa silang pinagpe-pray. Ang sabi sa akin ng Lord, kaya mo ga? Oo, Lord. Ready ba ikaw at ang church? Opo. Pero na-realize ko, hindi pala ako ready. Kapag si Wally noon ay naging leader ko. Kasi yan si Wally, isa yan sa mga taong prangka at nagko-correct sa akin. Kapag ako'y may mali, hindi yan matatakot sabihan ako. Tama. Kapag may sala ako nasabi, ko-correct niya agad ako. Kapag may hindi siya nagustuhan ang desisyon ko, sasabi niya agad sa akin, Tay, ganito po. Kung noon, naging leader na yan, 6 years ago, at may naging mali akong desisyon at sinabi niya sa akin, Tay, parang mali yung desisyon mo, sasama ang loob ko. Magse-self-pity ako at baka hindi kami magkaayos. Pero ngayon, handa na ang puso ko, naging leader ko siya, may mga naging desisyon akong sala, may mga nasabi ako hindi maganda, kinorek niya ako, handa na ang puso ko. Ready na ako. At ngayon, mas nag-i-improve pa ako. Saka binigay sa akin si Wally kung kailan kaya ko na. Baka kaya hindi pa ibigay ng Lord sa iyo yung mga taong para sa iyo kasi baka hindi mo pa kaya. Na kapag sinabihan ka ng mga taong yon, baka masaktan ka. Masasaktan ka talaga. Pero pag nasaktan ka, kaya mo ba yung sakit ng correction nila? Kaya, yung mga itinanim naming oras dati kay Wally at kay Eli, ngayon naani na ang ating church. Palakpakan naman natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya nga sabi doon, abundance for every good work. Tama po ba? Whole band please. Isa po sa mga nakakatuwa pong tinatamnan din namin ng oras, kahit paano, ang aking kapatid na si Josiah at si Beb na wala po akong picture, hindi po nakapag-download. Yung aking pong kapatid na yon ngayon ay sobrang yaman, sobrang daming pera. Alam nyo po na sobrang blessed nila. At yung kapatid ko po yung nagki-keyboard sa main at yung kapatid kong babae yung nagturo ng MGR. Sino po nag-MGR dito? Taas ang kamay. Nagturo po ng ang topic ay True Love Waits. Sila po ngayon ni super blessed sa relationship, sa finances, sa ministry. Pero before that, lahat ko anong meron sila ngayon ay bunga din sa pagtatanim ng pagmamahal, ng oras, ng pagpapatawad. Sila po ay may isang anak, si Kai. Kung kita nyo po sa Facebook ko, yung kanilang aking pamangkin. Nung pinanganak, kung alam nyo na po yung story, kung hindi nyo pa alam, yung aking pong pamangkin, nung pinanganak ay may problema sa kidney. Na kapag hindi naayos, ay
1-month-old pa lang daw i-dialysis. Pero dahil nga po nag-spend sila ng time sa pagtatanim, ng oras, sa church, sa panalangin, yung aking pamangkin na yon ay na-bless financially para makapagpa-opera at maayos ang kanyang katawan. Yung aking pong yung mga kapatid ko pong yon, every Sunday, hindi po sila namintis naglilingkod sa Panginoon. Meron po silang mga A groups nila, mga life groups sa kanila, at nag-i-spend po sila ng time within their music ministry. Sila po ang band leader to help them, to bring them to Christ. And they are spending time in planting financially for them also na mag-ani financially. And I am proud to say na aking mga kapatid na yon, they are super blessed financially, they are helping many people financially, and they are being used by God, gamit na gamit ng Lord financially. Okay na okay po ang Diyos. Kasi kaya ng Diyos sa kanila, at ako'y naniniwala, kaya din ng Lord sa inyo. Pero years rewind. 10 years ago, or baka higit pa or less, ang aking pong kapatid na lalaking yon ay na-diagnose ng cancer. May nakita pong cancer sa kanyang interior. Lahat po kami devastated. Sino ba naman ang hindi malulungkot, hindi parang sinira, hindi parang ginusot ang buhay, ang emosyon kapag nalaman mong iyong mahal sa buhay ay may cancer. Pero nung nalaman ko po yon, nag-pray po ako. At sinabi sa akin ng Panginoon yung John 11 verse 3 na wala dito. Sabi doon, ang sakit na ito ay hindi hahantong sa kamatayan. The sickness will not lead to death. May itinanim sa akin na salita ang Diyos, at sinabi ko sa kapatid ko yon, sa bagong diagnose sa kanya, may itinanim akong salita, ang sakit mong yan ay hindi hahantong sa kamatayan. At dahil may itinanim ang Diyos na salita, na seed, nangyari at nangyari. Hindi namatay, naging malusog pa, at ngayon, super blessed sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Basta may itinanim, mangyayari at mangyayari. Sabihin nyo nga, mangyayari, 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 mangyayari. Siguro assurance. Ang isa sa magaganda sa ginagawa natin ganito, yung kinakausap nating Diyos, may assurance. Sigurado. Yung katabi mo, magsasabi lang yun ng assurance, pero hindi naman. Mangangako yan sa'yo, pero but I believe. Nakita ko na sa napakaraming tao. I've seen it with my own 2 eyes. For a lot of people, assurance. Assurance na mabe-bless financially. Assurance na mababago ang buhay. Assurance na 100% lalaya sa kadiliman. Assurance na gagaling sa sakit karamdaman. Assurance sa lahat ng pangako na biyaya na agos-agos. In all things, all abounding. Assurance. Yun ang kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. Kasi ikaw, ang identity mo ay si Jesus Christ. Amen. Ito ang tanong ko muli. Kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Tumingin kayo sa akin.
tumikay sa akin. I believe. Kung kayo nahihirapang maniwala, sabihin nyo lang, kaya ng Diyos. Sabihin mo, tumikay sa akin, sabihin mo, kaya ng Diyos ko. Kasi ako, I can see your faces. Meron sa inyo, yes, kaya ng Diyos ko. Pero meron sa inyo, parang bumagyo ng 30 days sa buhay niyo. I believe kaya ng Diyos sa buhay niyo. I believe na mangyayari yun sa inyo. I've seen it with a lot of people. At I believe ang assurance ng Diyos, mangyayari yun sa buhay mo. Kaya ako'y naniniwala, kaya mo din. Because God is with you. Kaya ng Diyos sa buhay mo. Tumayo tayo lahat ngayong oras na ito. If you believe kaya ng Diyos sa buhay mo, lift up your hands. Kaya ng Diyos. Ulitin ko, kaya ba ng Diyos? Kaya ba ng Diyos? Kaya ba ng Diyos? Sino dito naniniwalang kayang-kaya ng Diyos? Amen. Sino dito naniniwalang kaya ng Diyos? Tapikin mo ang katabi mo. I will release something. Sino naniniwala sa supernatural? Binubuksan ng langit, I can see the heavens opening. Parang may malaking kamay na may binuksan, may kinarak open. Yeah! Tapos may nabagsak. Parang may naulan. Parang langit binuksan, tapos biglang may nabagsak. Ang dami. Parang may malalaking pera. May mga dokumento, hindi ko alam. May mga diploma. May mga susi. Susi ng bahay. Susi ng kotse. Meron doon parang may cellphone na may picture na ang sayang pamilya. Meron doon parang wedding picture na kayong mag-asawa. Meron doon, ano pa ba? Wait lang. Basta meron doon diploma. Kaya ng Diyos? Ulitin ko, kaya ng Diyos? May nakita ko doon malaking susi ng bahay. Ipasa mo yung susi ng bahay. Ipasa mo. O, ipasa mo Angela, ipasa mo RV, ipasa mo sa lahat. Distribute. Ito, diploma. Ipasa mo yung diploma. Come on, distribute. Kita mo bagong cellphone. Cellphone na may masayang picture ng pamilya. Ipasa mo, Gloria. Yeah, ipasa nyo, distribute. Hindi lang ipasa, distribute. Come on. Gantong kakapal, 1,000,000. Dito ko muna ibibigay. Pati Marilyn, itong 1,000,000, ipasa mo. Ipasa mo yung 1,000,000. Para na rin. Come on. Are, hindi ko alam pa nung susi. Are, Nanay Perchi, ipasa yung susi. Come on. Ay, may kinukuha ka. Ito ay marriage contract. Ipasa mo. Sheila! Ihagis mo doon! Dali! Hey! Ay, Lord, thank you. Kung titingnan mo to, parang mga garneti ka. Kung ipopost natin to, ang mga react puro haha. Ayaw mo, tayo mag-aha din. Kasi, mangyayari. Mangyayari.
Mangyayari. Mangyayari. Okay. Alright, kanina ko pa itong hawak. Ito ay medical report galing sa doktor. Ang nakasulat, negative. Ipasa mo. May isa pa akong pagbibigyan. Asan si Crisel? Crisel, sasaluhin mo Negative ang nakasulat. 1, 2, 3. Yes! May specific lang akong binubuksan. Ang daming nabagsak na susi ng motor at bagong kotse. Kunin nyo! Kanya-kanyang kuha! Kanya-kanyang kuha! Kanya-kanyang kuha! Hindi e-bike! Kanya-kanyang kuha! Come on! Doon ipakita ang video! Doon mo ipakita ang video! Kanya-kanyang kuha! Come on! Ay, mapapag-iwanan ka! Mapapag-iwanan ka! Kanya-kanyang motor! Kuha! Ito, may nakita ko. God is moving. Sinong ramdam dito ang Diyos? Come on, taas ang kamay. Ramdam niya si Lord. May kakaiba bumagsak. Alam niyo yung mga balloons na heart? Mga float, yung mga balloons, yung sa mga birthday, yung mga kinakapan, may mga bumagsak na maraming heart. Ibig sabihin pala nun, sabi sa akin, yung parang heart na balloon, parang meron kang masayang puso. Sino gusto? Ito, malaking balloon na heart, kulay red. Tapos yung kulay red na malaking balloon, yung parang nabibili sa kapag may piyesta. Yan. Masayang puso. Papasa nyo Pasa mo. Pasa mo. Kahit, pasa nyo. May isa pa pala, malaking puso heart. Malaking puso. Pasa mo. Come on. Alay, kung ako'y tatamnang ko yung mga yan, maya-maya, tatamnang ko na rin ngayon. Ito, last. Alam ko marami na kayo tinanggap. Okay. Oy, nakita ko ang galing. Thank you, Lord. Nakita ko yung isang malaking picture ng ating bagong church. Wow! Kinukuha ko po yun. Sinasabi ko na po ito na JM, i-render mo na yon. Na pag naitanuyo na yung ating church na yon, pagpasok natin doon, yun agad ang makikita natin. Okay. Can we take a picture of this? Sino? Sheila. Na this day, May 5, 2024, may tinanggap tayo na pangako na isang malaking picture at isinasabit natin yun. And we declare, itaas natin ating mga kamay, come on. Naka 0.5, para sa ating mga kamay, mangyayari. Come on, 1. Palakpakan natin ang Lord, come on! And let's declare this, come on. Declare nyo muna to. Let's sing. I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed to be a blessing. Blessing sa ibang tao. Hindi ka papahuli. I'm blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Blessed. And now, this is the last thing that I will leave everyone. Close your eyes. And as you close your physical eyes, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God,
I'm opening their spiritual eyes. Taas yung mga kamay. Binubuksan ko yung mga spiritual na mata. And God is putting to you right now a vision na gaya na nakita ng inyong lingkod ng mga good things, abounding in all things, na mangyayari at mangyayari. Oh, habang nakano ka ngayon, may nakikita ka yung mga tinanggap mo. Nakikita mo yung iyong future. Nakikita mo ang masayang pamilya. Nakikita mo biglang may susi, may lamesa na may susi sa harapan mo. May nakikita ka dito, naakyat ka sa stage at tinatanggap mo ang diploma mo. Nakikita ka dito, ikaw ay doktor, nandun ka sa isang ospital at maraming ginagamit ka ng Lord upang maggamot ng libre. Kamo nakikita mo ngayon na sarili mo, nakaupo ka sa harap ng sasakyan at nagmamaneho ka. At pagtingin mo sa katabi mo, nandun yung kalooban ng Lord para sa buhay mo. Meron dito, nakikita ko, oh, I see, ikaw yon. May tinataas kang trophy. At nung tinataas mo trophy, pinaparangalan mo si Jesus dahil kayo nag-champion. Oh, I can see here. Kita mo, life group mo, may mga life group na rin sila. I can see good things here. Come on, declare. Tanggapin mo yan. I'm opening your spiritual eyes. Come on. I'm opening your spiritual eyes. Meron dito, nakikita mo sarili mo para nakatingin ka sa salamin. Pero now, napaltan yon na kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral, kahit kulang ang kapasidad mo, nagkaroon ka ng matinding diskarte at ngayon, magiging negosyante ka na sobrang pabor ng Diyos ang nasa buhay mo. Come on, Jesus. Jesus is moving through your hearts and I believe that. And God is believing in you also. Jesus. Negligible na emotions mo. Kasi may nakita ka magagandang bagay. Lahat ng pangit na nararamdaman mo, hindi yan totoo. Hindi mangyayari. Ang mangyayari ay yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Iba na ang direksyon ng church na ito. Amen. Sino naniniwala doon? Iba na ang direction ng church na ito. And we believe that you are a part of this church. You are a part of the supernatural. At para pagde-declare ng mga nakita mo, sino po dito may mga nakitang magandang bagay habang nakapikit? Taas ang kamay. Ano? Activation ng matitinding bagay. Ito hindi biro ha. Ililibre mo ang katabi mo mamaya. Aba, itong activation yan. Tatamnan mo ang katabi mo mamaya. Kahit sa simpleng bagay. Huwag mong isipin, ay wala kaming panggastos, wala. Hindi. Kahit ilibre mo mamaya ng isang tinapay. O kung alam mo, pwede mo yung ilibre sa McDo. Anthony, katabi mo ako ah. Ililibre mo yan. Amen. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon.